Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesucristo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sinuman ay ibig sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ito ay sapagkat paririto ang anak ng tao sa kaluwalhatian ng kanyang ama kasama ng kanyang mga anghel. Gagantimpalaan niya ang mga tao ayon sa kanilang gawa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Nawa ang mga kahilingan namin ay paunlakan mo upang kaming nananampalataya na si Jesus ay Diyos at tao namang totoo, ay mamunga ng kabanalan para sa iyo at sa aming kapwa. Gawaran mo rin ng pagbabasbas ang mga banal na imaheng kalahok sa prosesyong ito upang sa pamamagitan ng mga imaheng ito, kami ay mamunga ng kabanalan at mabubuting gawa sa lahat ng magpaparangal sa mga ito. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong anak mo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sundan natin ngayon si Kristo sa kanyang buhay at pagpapakasakit. Sa tulong ng seguidores, pinakiusapan po namin na maghanda na ang mga karosa ayon sa opisyal na listahan ng pagkakasunod-sunod ng mga imahen
Ito ay alinsunod sa ihanda ng Parish Worship Ministry, Holy Way Precision Committee, at kapatiran ng mga tagapangalaga ng imahen sa mahal na araw. San Pedro Apostol. Unang bahagi, mga apostol, evangelista at disipulo ng Panginoong Kristo. San Pedro Apostol, isang mangingisda mula sa Bethsaida at ni San Andres. Tinawag siyang prinsipe ng mga apostol. Noong ipinahayag niya ang kanyang pananalig sa anak ng Diyos, ang pangalang Simon ay pinalitan ng Pedro. Sa pasyon ni Kristo ay 3 ulit niyang Sa pasyon ni Kristo ay 3 ulit niyang itinatwa ang Panginoon, ngunit humingi din ng kapatawaran. Siya ang kauna-unahang Santo Papa ng Simbahang Katolika. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol, ang alagad na kauna-unahang tinawag ng Panginoon, kapatid ni San Pedro Apostol at tagasunod ni San Juan Bautista bago naging disipulo. Siya ang nakatagpo sa batang pinagmula ng isda, tinapay, patakak ng Panginoon sa 5,000 katao. Nangaral pagkatapos ng Pentecostes, ngunit naging martir sa pamamagitan ng pagpako sa Cruz de Cusata o Cruz de Equis. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. Santiago Mayor Apostol, anak ni Santa Maria Salome at kapatid ni San Juan Apostol. Siya ay tinawag na mayor upang mapabukod sa nakababatang Santiago. Naging saksi ng muling pagkabuhay sa anak ni Jairo, pagpabagong anyo ni Jesus sa Tabor, at ang panalangin sa Getsemani. Nangaral sa Espanya at bumalik sa Judea. Siya ang kauna-unahang martir ng pahirapan at pinugutan ng ulo sa Jerusalem. Santiago Mayor Apostol, Ipanalangin mo kami. San Felipe Apostol, isang disipulo mula sa Bethsaida. Siya ang humikayat kay San Bartolome Apostol upang maging alagad din ng Panginoon. Noong tinanong niya si Jesus na ipakita ang makapangyarihang Diyos Ama, ay sinagot siya ng, "Ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama." Sa kanyang pangangaral ay dinakip siya sa Gresya, ipinako sa matangkad na krus na naging sagisag niya. San Felipe Apostol, Ipanalangin mo kami. That they say,
apostol mula sa bayan ng Cana. Siya din ay kilala bilang Nathaniel. Hinikayat siya ni San Felipe Apostol para maging alagad din ng Panginoon. Nang makita ng apostol si Jesus, ay agad niyang sinabi ang, "Ikaw ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel." Nangaral pagkatapos ng Pentecostes at nakarating sa Armenia. Nadakip ng mga barbaro sa Albanopolis at tinanggalan ng balat hanggang sa mamatay. San Bartolome Apostol, Ipanalangin mo kami. Santo Tomas Apostol, kilala rin bilang Didymos, na sa wikang Griego ay kambal. Bago pa man ang pagkamatay ni Jesus, ay walang takot niyang ipinahayag ang sumama tayo kay Jesus kahit sa kamatayan. Ngunit nag-alinlangan kung tunay ngang nabuhay muli ang Panginoon. Agad siyang naniwala nang magpakita ito sa kanya. Nangaral sa India at naging martir noong pinagtutusok ng Santo Tomas Apostol. Ipanalangin mo kami. Santiago Menor Apostol, anak ni Santa Maria Jacobe at kapatid ni San Juan Tadeo Apostol. Tinawag siyang menor upang maibasa na katatandang Santiago. Pinaniniwalaan na may akda ng isang epistol na nagbigay pansin sa kahalagahan ng mga mabuting gawa upang maging masikasig sa pananampalataya sa Diyos. Ang simbolo niya ay pamalong kahoy na ginamit sa kanya, kaya naging martir. Santiago Menor Apostol, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo Apostol, anak ni Santa Maria Jacobe at kapatid ni Santiago Menor Apostol. Sa huling hapunan ay tinanong niya si Jesucristo kung bakit sa kanila lamang nagpakita at hindi sa mundo. Sagot ng Panginoon, ang sino mang magmahal sa akin ay susunod sa aking aral. Karaniwang hawak niya ang medalyon ng Edesa na may mukha ni Jesus at kahoy na pamalo na pinangbawi sa kanyang buhay. San Judas Tadeo Apostol, ipanalangin mo kami. San Simon Apostol, mula sa bayan ng Cana, siya ay tinaguriang makabayan dahil sa kanyang masugid na pagsunod sa batas ng mga Hudyo. Tinawag din siyang Zilote ni San Lucas Evangelista na isang grupo ng mga mapagmalasakit sa bayan. Pagkatapos ng Pentecostes, ay nangaral siya sa Ehipto hanggang sa Persya. Nang makita ng mga galit na Persyano, ay hinuli at nilagari ang kaniyang katawan. San Simon Makabayan, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, isang masugid na tagasunod ng Panginoon. Nasundan niya ang pagbibinyag sa Ilog Jordan hanggang sa panakyat sa langit. Siya ay naging kahalili ni Apostol Judas Iscariote, ngunit palihim na pinadakip ng Sanhedrin.
at binato hanggang sa mamatay. Initak ang kanyang ulo para palabasin kalaban ni Cesar. San Matias Apostol, Ipanalangin mo kami. San Mateo Apostol y Evangelista. Kilala din siya bilang Levi ng Capernaum. Ang alagad na ito ay tinawag ng Panginoong Jesucristo habang naghahanap buhay na tagapaningin ng buwis. Sinasabing nakarating siya sa Ethiopia para mangaral at doon ay naging martir. Simbolo niya ang anghel na ang ibig sabihin ay lakas ng dahilan para sa kaligtasan. Mula sa kanyang panulat ang unang aklat ng bagong tipan. San Mateo Apostol y Evangelista, Ipanalangin mo kami. San Marcos Evangelista. Mula sa kanyang panulat ang ikalawang aklat ng bagong tipan, kung saan bahagi ang pangangaral at pasyon ni Jesucristo. Anak siya ni Santa Maria ng Chipre. Pinaniniwalaang sinugo siya ng Panginoon habang dala ang banga ng tubig para malaman ng mga apostol kung saan ihahanda ang huling hapunan. Simbolo niya ang leon na may pangpak bilang lakas ng loob tungo sa kaligtasan. San Marcos Evangelista, Ipanalangin mo kami. San Lucas Evangelista. Ang ikatlong aklat ng bagong tipan ay mula sa kanyang panulat, kung saan ibinahagi ang pangangaral at pasyon ni Jesucristo. Siya din ang may akda ng aklat ng mga gawa na nagsasaad ng kasaysayan ng simbahan at pagyabong ng mabuting balita sa Roma. Simbolo niya ay torong may pakpak na ang ibig sabihin ay pagiging handa sa pagsasakripisyo upang sumunod sa Panginoon. San Lucas Evangelista, ipanalangin mo kami. San Juan Evangelista. Ang imahe ni San Juan bilang manunulat ng Ebanghelyo ay may hawak na pluma. Mula sa kanyang akda ang ika-4 na aklat ng bagong tipan at siya din ang bumuo ng aklat ng Apocalypse. Magugulitang siya ang pinakabatang disipulo sa hanay ng mga apostol ng Panginoon. Simbolo niya ay agila ng kaulugan ay pagkasam sa walang hanggang buhay na kasama si Jesus. Sa luwang Evangelista, ipanalangin mo kami. San Lazaro ng Betania. Kapatid ni na Santa Marta at Santa Maria de Betania, tinaguri ang minamahal na kaibigan ng Panginoon. Nang siya ay magkasakit, ay sinabi ni Jesus na hindi iyon tungo sa kamatayan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ngunit nung pumanaw si San Lazaro, ay umiyak ang Panginoon. Nagpunta siya sa libingan at binuhay ang disipulo kahit 4 na araw na itong nakahimlay sa biyugi. San Lazaro ng Betania, ipanalangin mo kami. San Nicodemo. Ang Pariseo ay isang lihim na disipulo ng Panginoon, kahit kasabi ng mga Sanhedrin. Siya ay kabilang sa kataas-taasang hukuman ng Hudyo na may 70 kasabi. May higit at pasimple niyang tinutulan ang paglilitis kay Jesucristo. Noong pumanaw na ang Panginoon,
ay kasama niya si San Jose de Arimatea sa paglilibing. Mas kilalang naghandog ng papangong mira at aloe. San Nicodemo, Ipanalangin mo kami. San Cleopas, asawa ni Santa Maria Cleofe, ama ni na San Judas Tadeo Apostol at Santiago Menor Apostol, isa sa mga sumubaybay sa pasyon ng Panginoon at nagsabing, isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita, sa harap ng Diyos at ng buong sambayanan. Noong gabi ng muling pagkabuhay, isa siya sa 2 disipulo na nakasumpong kay Jesus sa daan, patungong Emmaus. San Cleopas, Ipanalangin mo kami. San Jose Barsabas Justo, isang masugid na tagasunod ng Panginoon at kilala bilang matuwid. Naging kasakasama siya ng mga apostol mula ng binyaga ni San Juan Bautista si Jesucristo hanggang sa inakyat siya sa kalangitan. Bagamat hindi napunot na kahaliling apostol para sa naiwang tungkulin ni Judas Iscariote, ay nagpatuloy siya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at naging obispo. San Jose Barsabas Justo, Ipanalangin mo kami. Ikalawang bahagi, mga kababaihang disipulo at tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Disipulong Susana, isa sa mga kababaihang disipulo na binanggit ni San Lucas Evangelista. Hindi matatawaran ang kanyang pakikibahagi sa mga gawain ni Jesus, bagamat wala sa hanay ng mga santa. Siya'y nagkaroon ng isang malubhang karamdaman na pinagaling ng Panginoon. Dahil sa kaganapang ito'y, ibinigay niya ang kanyang kayamanan para sa pangangailangan ni Jesus at ng mga apostol. Disipulong Susana, kalingain mo kami. Santa Marta, kapatid ni San Lazaro at Santa Maria ng Betania, napawang mabuting kaibigan ni Jesus. Sa kanilang tahanan ay madalas tumuloy ang Panginoon, kung saan siya ay minsan pinagsabihan ng, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. At hinikayat ni Jesus na kanyang tularan ang kapatid na makinig sa kanya. Siya ay naging masugid na disipulo. Santa Marta ng Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria ng Betania, kaibigan at tagasunod ni Jesucristo, kapatid din ng San Lazaro at Santa Marta, siya ang babaeng nagpahid ng pabango sa ulo ng Panginoon. Kasunod noon ay binuhusan niya ng pabangong nardo ang mga paa ni Jesus at pinahiran gamit ang kanyang buhok. Sinitas siya ni Judas sa di umano'y pagsasayang, ngunit pinayagan ni Jesus bilang handog at tanda ng napipinto niyang paglilibing. Santa Maria ng Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria ni Juan Marcos, ina ni San Marcos Evangelista, na kilala rin bilang Juan Marcos.
Siya ang nagbukas ng tahanan para sa mga pagtitipon at pagdarasal ng mga apostol at disipulo ni Jesus. Ayon sa tradisyon, ang huling hapunan at Pentecostes ay naganap sa kanyang tahanan. Kasama ang tagapaglingkod na si Rhoda, sila ay nagsilbi kay Jesus habang nanirahan sa Jerusalem. Santa Maria ni Juan Marcos, Ipanalangin mo kami. Santa Juana Nicusa, asawa ng mataas na opisyal at katiwala ni Haring Herodes. Siya ay kasama ni Susana at Santa Maria Magdalena na pinagaling ni Jesucristo noong nagkasakit dahil sa masasamang espiritu. Ibinahagi niya ang kanyang yaman para tumustos sa mga kailangan ng Panginoon at mga apostol sa ministeryo, kabilang sa mga saksi ng pagkamatay hanggang sa muling pagkabuhay. Santa Juana Nicusa, Ipanalangin mo kami. Santa Veronica, ayon sa matandang tradisyon ng simbahan, si Santa Veronica ang babaeng nakatagpo sa Panginoon sa daan ng krus, na nag-alay ng pirang upang ipakit sa mukha ni Jesus. Ang pangalang Santa ay hango sa salitang Latin na vera at Griegong ikon na ang kahulugan ay tunay na larawan. Sinasabi ng mga piling lamhala na ang tunay niyang pangalan ay Serafia, asawa ni Sira. Santa Veronica, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe, ina ni San Judas Tadeo at Santiago Menor Apostol, nakilala din ako sa mga ebanghelyo. Siya ang imahe ni Santa Maria ng Judea na nagdadambana sa disipulo bilang ina ng mga apang apostol. Isa din siyang masugid na tagasunod ng Panginoon, kabilang sa mga saksi ng pagkamatay, paglilibing at muling pagkabuhay. Simbolo niya ang walis na pinanglinis sa libingan. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleofe, ang ikalawang imahen ni Santa Maria ng Judea ay itinampok bilang asawa ni Cleophas at sinasabing kamag-anak ng mahal na Birhen Maria. Sinabi ni San Juan Apostol na isa siya sa mga saksi ng kalbaryo ng Panginoon sa krus. Ayon sa tradisyon, siya ang nakatagpo sa bangkay ni Judas Iscariote, kaya't simbolo niya ang lubid at supot ng mga pirasong pila. Santa Maria Cleofe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome, kilala siyang ina ni San Juan Apostol at Santiago Mayor Apostol. Ayon sa aklat ni San Mateo at San Marcos, siya ay nagmamasid sa di kalayuan noong ipinapako at pumanaw si Jesucristo sa krus. Kasama din siya sa mga nakatagpo na wala sa libingan ang bangkay ng Panginoon. Ayon sa tradisyon, simbolo niya ang insensaryo at kamanyan para pabanguhin ang libingan. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, ang isa sa kababaihan disipulo na mula sa bayan ng Magdala.
Hindi siya ang makasalanang babae na tinangkang patuloy ng mga tao dahil sa kasalanan. Bagkus ay kasama niya sina Susana at Santa Juana ni Cusa na pinagaling ng Panginoon. Pinalaya sa kanyang katawan ang 7 demonyo. Ayon kay San Juan Apostol, sa kanyang unang nagpakita si Jesus nang muling nabuhay. Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo kami. Ikatlong bahagi, mga tagpo ng ministeryo at pangangaral ng Panginoong Jesucristo. Ang pagbibinyag ni Juan Bautista kay Jesus, ang kauna-unahang bahagi ng ministeryo ng Panginoon. Matapos nabansagan ni San Juan Bautista na ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, lumapit si Jesus sa kaniya, nagpabinyag at nasaksihan ang pagbaba ng Espiritu Santo gaya ng isang kalapati at ang tinig ng Diyos Ama na nagwika, "Narito ang aking bugtong na anak na lubos kong kinalulugdan." Ang panunugso kay Jesus, ang Ebanghelyo tuwing unang linggo ng Kwaresma. Si Jesus ay tinugso ng Diablo na sinisipulo ng ahas. Sumagot si Jesus at sinabi, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos." Nang magkagayon, sinabi din niya, "Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Ang sermon sa mundo. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok ng Galilea at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya at tinuruan sila. Isa sa kanyang mga sinabi, "Mapapat ang nakakapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad kayo ilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na bawang kasinungalingan dahil sa akin." La Vocación. Pagtawag ni Jesus kay San Mateo. Habang si Jesus ay naglalakad, nakita niya ang tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At siya ay kaagad na tumayo. Ang pakikisalo ay pinuna ng mga Pariseo, kaya sinabi ng Panginoon, "Habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan." Kasalan sa Kana, inanyayahan ang Panginoon at kanyang mga apostol
Sa isang kasalan sa Kana ng Galilea, naroon din ang mahal na birhen. Nang magkulang ang alak, ay sinabi agad ito ng ina ni Jesus sa kaniya. Doon ay pinapuno ng tubig ang 6 na kakayang bato na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Ang laman ay himalang naging alak. Ito ang kauna-unahang himala. Jesus y Nicodemo, ang lihim na pag-uusap. Isang gabi ay pumunta ang pariseyong Nicodemo kay Jesus. Siya ay pinuno ng mga Hudyo na naniniwala sa Panginoon. Sa kanya ipinahayag ang katangahan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mamatay, bagkus ay mabubuhay ng walang hanggan. Si Jesus at ang babaeng Samaritana. Umalis si Jesus sa Judea at muling bumalik sa Galilea dahil nabalitaan ng mga Pariseo ang kanyang ginagawa. Dumaan siya sa Samaria at sa balon ni Jacob at nakatagpo ang isang babaeng Samaritana. Sa kanya ay sinabi, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. La Penitente. Nang si Jesus ay dumalaw sa tahanan ni Simon na Pariseo, isang babae na walang pagkakilanlan ang nagdala ng pabangong nasa sigla ng alabastro. Nang makalapit siya, ay pinasa niya ng kanyang luha ang paa ng Panginoon. Pinunasan ang kanyang buhok at binuhusan ang mga ito ng pabango. Kaya't sinabi ni Jesus, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na. Pagsagip ni Jesucristo kay Pedro. Nang lumakad sa ibabaw ng dagat ang Panginoon, ninais din ni Apostol Pedro na makalapit siya sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Panginoon, halika, lumakas ang hangin at lumubog ang apostol. Inabot ni Jesus ang kanyang kamay. O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, ay sinamba siya ng mga alagad. Ang pagpapakain ni Jesus sa marami. Nang pumanaw si Juan Bautista, ay umalis si Jesus sa Judea. Nakarating siya sa pampang na malapit sa Bethsaida. Nakita niya ang maraming tao. Nagsabi ang mga alagad na nagugutom sila. Tangan ang 5 tinapay at 2 isda ay tumingala ang Panginoon sa langit at binasbasan ang mga iyon. Nakakain ang 5,000 at lumabis pa sa 12 kain ang mga tinapay na hinati.
The Transfiguration, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Isang gabi ay isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at si San Juan sa bundok Tabor. Doon ay nagliwanag ang kanyang mukha gaya ng araw. Pumuti ang mga damit na parang ilaw. Nagpakita din sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Kasunod noon ay isang maliwanag na ulap ang nagsabing, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako'y lubos na nalulubo, makinig kayo sa kanya." Ang pagpapagaling ni Jesus sa taong ipinanganak na bulag. Nakita ng Panginoon ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagsilang. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya'y ipinanganak na bulag?" Sumagot si Jesus, "Hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos." Ang pagdalaw ni Jesus sa Betania. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ni Jesus, pumasok siya sa Betania. Tinanggap siya ni Marta at nag-abala. Naupo naman sa paanan ng Panginoon si Maria at nakinig sa kanya. Sinabi sa kanya, "Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Marta ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya." Ang mabuting pastol, ang tagpo ng pangangaral sa nawala at natagpuang tupa ay isinasalaysay ni San Lucas Evangelista. Nang lumapit ang mga maniningil ng buwis sa kanya upang makinig, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, "May 100 tupa at nawala ang isa. Hanapin ang nawawalang tupa. Makigalak sapagkat natagpuan ang nawalang tupa. Magkakaroon ng kagalakan sa langit sa isang makasalanang nagsisi." Nasa labas na. Layo pa mo. Inihayag ni Jesus ang sarili kay Marta. Nang bumalik si Jesus sa Betania, agad siyang sinalubong ni Marta at sinabi, "Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko." Tugon sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay." Sumagot si Marta na siya'y sumasampalataya at tinawag ang kapatid niya si Maria.
binuhay ni Jesus si Lazaro. Si Jesus ay lubhang nabagabag nang malaman ang pagpanaw ni Lazaro. Agad siya pumunta sa libingan at tinatanggal niya ang bato. Tumanggi noong una si Marta dahil 4 na araw na ang bangkay at baka nangangamoy na iyon. Tumingin ang Panginoon sa itaas at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo at ako'y iyong pinakinggan. Lazaro, lumabas ka. At siya nga ay bumangon. Ang pagpapahid ng pabango ni Maria ng Betanya. Habang nasa hapunan ang Panginoon sa Betanya, kumuha si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango na galing sa katas ng nardo. Ibinuhos niya iyon sa mga paa ni Jesus at pinunasan ng kaniyang buhok. Napuno ang buong bahay ng halimuyan, ngunit pinuna ni Judas ang pag-aaksaya. Sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya. Hayaan niyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Pagpapala ni Jesus sa mga bata. Dinadala ng mga tao sa Panginoon ang maliliit na bata, ngunit sinaway sila ng mga apostol. Ngunit nang ito'y makita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Ang sinumang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon, at kanya silang binasbasan. Ika-4 na bahagi, ang pasyon ng Panginoong Hesukristo. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem. At sinabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y ngayon sa iyong paningin. Sinabi din ng Panginoon na darating ang araw na magkakampo sa paligid ang mga kaaway. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nang mabalitaan ng maraming tao na ang Panginoon ay darating sa Jerusalem, sila'y kumuha ng mga palapa ng puno ng palma at lumabas upang sumalubong sa Kanya. Sumisigaw sila, Hosana! Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon, ang Hari ng Israel. Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sumakay siya roon, gaya ng nasusulat. Talinghara ng puno ng igos. Sa di kalayuan ay natanaw ni Jesus ang isang puno ng igos na maraming dahon. Hindi pa panahon ng pamumunga at wala siyang nakita. Sinabi niya sa puno, mula ngayon wala nang makakakain pa ng bunga mula sa iyo.
kung paano nalalaman ng mga alagad ang paparating na tag-init dahil sa puno, nais ng Panginoon maging pamilyar din sila sa kaniyang mga salita at pagbabalik. Si Jesus ay hinanap ng mga Griyego. Ilan sa mga Griyego ay umahon sa dako ni Jesucristo. Lumapit sila kay San Felipe at sinabing nais makita ang Panginoon. Kagad naman siyang lumapit kay San Andres. Tinugon sila ni Jesucristo at sinabing, dumating na ang oras upang maluwalhati ang anak ng tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kapag ako ay may taas na mula sa lupa, ay ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. Ang paglilinis sa templo. Pumasok ang Panginoon sa templo at nakita ang hindi inaasahan. Kagad niyang itinaboy ang lahat ng nagtitinda at namimili sa templo. Binaliktad niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi ni Jesucristo sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalangginan. Ngunit ginagawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Ang pangangaral sa templo. Pagpasok niya sa templo ay una siya Ang pamamaalam. Sa pasyong mahal ay pinakita ang paggalang ng Panginoon sa ina. Noong umaga ng Huwebes, si Jesus ay gumaya at nagpaalam na tumatangis, kakwana, bubunto-buntong hininga, dibdib ay kakaba-kaba, at nagpaalam pagdapa si Jesus sa biringing ina. Niyakap na nga si Jesus niyong inang nalulunos, luha sa matay nananagos, at saka siya nanao 10 mga disipulos. Friday Ang paghuhugas ng paa ng mga apostoles. Bago magpista ng Pasko, tumindig ang Panginoon sa mga apostol. Siya'y kumuha ng isang tuwalya at ipinikis sa kanyang sarili. Nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. Sinabi ni Jesus kay Pedro na nauna, ang ginagawa ko'y hindi mo pa nauunawaan ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. Ang huling hapunan. Bilang paggunita sa pista ng Paskwa, ayon sa batas ni Moises at sa kagustuhan ng Panginoon na itatag ang sakramento ng banal na Eucharistia, naghapunan siya kasama ang mga apostol. At di sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumatanggap sa aking sinugo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap siya na nagsugo sa akin.
Ang pananalangin ni Jesus sa hardin ng Getsemani. Sa bundok ng Olibo, kasama sina Pedro, Tiago at Juan, na puno ng pagkabagabag ang Panginoon. Nagpawis ng dugo habang nakatulog naman ang mga alagad at siya'y nagwika, "Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Gayunpaman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod." Pagkatapos nito, pinalakas ng isang anghel ang kanyang kalooban. La Traición, ang pagkakanulo kay Jesus. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at habang nagsasalita ang Panginoon sa kanyang mga apostol, ay dumating si Judas Iscariote na kasama ang mga kawal ng templo. Lumapit siya sa kanyang maestro upang halikan. Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Judas, sa pamamagitan ba ng halik ay pagkakalulo mo ang anak ng tao? Hindi nang laban si Jesucristo at nagpaubaya." Jesus Cautivo. Sa pagnililay ng pagdakip, ito ang banal na imahen ng Panginoong Jesucristo matapos ang pagdakip at simbolo ng pag-iwan sa Kanya ng mga alagad. Hindi siya sumalungat sa takda ng mga kaganapan ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, ngunit ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang mga sulat ng mga propeta. Nang magkagayon, iniwan siya ng mga alagad at sila ay tumakas. Jesus ante Anas. Dinala ang Panginoon sa mga saserdote at unang dinala kay Anas. Sinasabi rin dito ay binigkas ni Jesucristo ang nakapagsalita lamang ako sa mundo, nagturo lamang ako sa sinagoga at sa templo. Kahit pumunta ang mga Hudyo, wala akong sinabi na palihim. Bakit mo ako tinatanong? Inyong tanungin ang nakinig, sapagkat alam nila ang aking mga sinabi. Jesus ante Caifás. Nagpatuloy ang paglilitis sa pamumuno ng mataas na saserdoteng Caifás. Sumagot si Jesucristo, "Tunay nga ang sinabi mo. Mula ngayon, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng may kapal at darating mula sa mga ulap ng kalangitan." Agad na winarak ni Caifás ang kanyang sariling damit at inakusahan ang Panginoon ng kalapas-tanganan.
pagkatwa. Makatlong ulit itinatwa ni Apostol Pedro ang Panginoon. Kasunod nito ay ang pagdilaok ng manok bilang katuparan ng naunang hula ni Jesus habang sila ay naghahapunan kung saan sinabi niyang, bago tumilaok ang tandang ngayong gabi, sasabihin mo na 3 beses na hindi mo ako kilala. Nang maganap nga iyon, napatakbo ang abang disipulo at lumuha ng may puot at pagsisisi. La Escrutinio, ang unang pagharap ni Jesus kay Pilato. Mula kay Caifas, dinala ang Panginoon sa palasyo ng gobernador. Pinapasok siya sa loob at tinanong ni Pilato, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Pero hindi siya sumagot sa mga paratang ng mga namamahalang pari. Nang malaman na mula siya sa Galilea, kaagad pinadala ni Pilato ang Panginoon kay Herodes na nasa Jerusalem. Ang pagharap ni Jesus kay Herodes. Kapagkuhan ay iniharap ang Panginoon sa sala ni Herodes. Tuwang-tuwa ang hari nang makita si Jesus, sapagkat matagal na niya itong inaasam. Siya'y umaasang makakakita ng ilang himalang ginawa niya. Marami siyang itinanong sa Panginoon, ngunit hindi ito sumagot kahit minsan. Siya'y hinamak at tinuya ni Herodes at pinabalik na lamang kay Pilato dahil doon siya gumawa ng gulo. Ang pagpili sa pagitan ni Jesus at Barabas. Tuwing araw ng paggunita ay kinakailangang may isang palalayain. Ngunit ang mga tao ay sabay-sabay na sumigaw at sinabi nilang, "Ipapatay mo ang taong ito at palayain sa amin si Barabas." Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at ang mga tao ay nagsimula ng magkagulo, pinalaya ang tulisang Barabas. Si Jesucristo naman ay kanyang pinahagupit sa mga kawal. Paghampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato. Sa pasyong mahal, sinalaysay. Ang berdugo'y nagsikuha ng panghampas na suplina. Hinuhubaran ng iba, itong poong walang sala, walang kibot pagbabata. Iginapos na si Kristo sa isang haliging bato. Hinampas na walang toto, mahigit na 5,000 na tagos hanggang sa buto. Ang nakahahabag na tagpo ay kilala din bilang ika-6 na istasyon sa daan ng krus. Jesus desmayado. Ang pagkalugmok ng Panginoon sa sahig ay sadyang nakahahabag at katawan niya ay nandupaypay. Sa pasyong mahal ay sinabi, "Lakas na di mamagkano ang paggampas nilang ito at doon ibinubugto, galit niyong mga lilo dito sa abang kordero." Tingi at nagsisitangis ang sangnangitang angheles
halos ang mundo'y mangingin ng malaking pagkahapis dito sa buong Marikina. Tumigil daw yung isa realis ng tuwa. Nasa pangit sa Ang pagpuputong ng koronang tinik kay Jesus. Pagkatapos ay dinala siya ng mga kawal sa bulwagang pretoryo. Ang Panginoon ay kanilang dinamitan at nang makapagtiligtas ng isang koronang tinik, ay ipinutong nila ito sa kanya. Kapagkuhan ay pinasimulan nilang pagpugayan siya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Hinampas nila ang kanyang ulo ng isang tungkod. Dinuraan siya at lumuhod sa harapan niya. Eke homo. Nang marinig ni Poncio Pilato ang inis ng mga Hudyo, siya ay muling pumasok sa palasyo at kinausap si Jesucristo. Ngunit hindi siya sumasagot at umiimik. Nagsikap ang gobernador na siya ay pakawalan, pero ang mga tao ay nagsisigawan. Muling inilabas ang Panginoon at sinasabing inupo sa Gabata. Kapagkuhan ay natunghayan siya na puno ng pagtitiis at pasensya. Paghatol ni Pilato kay Jesus. Nang mag-ika-anim na oras, muling nilabas ni Pilato si Jesus at sinabi sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sila'y nagsigawan. Nais nilang inayo ang Panginoon at ipako siya sa krus. Sinabi ni Pilato, "Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari?" Sumagot ang mga punong pari, "Wala kaming hari liban kay Cesar." Kapag dakay, ibigay ni Pilato si Jesus sa kanila upang may pako sa krus. Jesus sentensyado, ang banal na imahe ng Panginoon na nakatuon sa hinatulang Jesucristo. Sa aklat ni San Juan ay sinabing ibinigay ni Pilato si Jesus sa mga Hudyo upang siya'y ipako sa krus. Kapagkuhan, sa pasyong mahal ay winika ni Pilato, "Ang hatol ko at sentensya ukol sa kanyang sala ay sa krus nga iparipa, ipako kapag kara, dalawang kamay at paa, at veredikto ay kanyang tinanggap." Ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus. Sa pasyong mahal ay magugunitang winika. Nang mabasa ng matapos, yaong sintensya kay Jesus, iniatang na ang krus, sa lupa ay humulihahod. Ano pa't yaong si Jesus na maatamang matapos, ay niyakap na ang krus. Ang nakalulungkot na tagpo ay ibinahagi din sa namimitabing pasyon ng ating Panginoon. Nang magkagayon, habang yakap ang krus, ay hinalikan ito ng 3 uli. Nuestro Padre Jesus Nazareno. At kinuha na nga nila si Jesus at siya'y inilabas sa pretoryo na pasan ang krus. Ang lakad ay patungo sa tinatawag na Pook ng Bungo na sa wikang Hebreo ay Golgota. Sa pasyong mahal ay winika. Ang totoong kahabaan
niyong krus na pinasan, 15 talampakan, at 7 naman ang bilang ng paripa at pahalang. Krus na yaoy mabigat, labis na nagkakaapat, lumulubog sa balikat at lalo pang nakaragdag ang sala ng taong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Ang pagsalubong ni Jesus kay Maria. Nang magkasalubong ang Panginoong Hesukristo at ang tumatangis na mahal na ina, ito'y napuno ng bighati at hindi masukat na kalungkutan. Bagamat nasilayan ang kahirapan, ay pinalakas pa rin ni Jesus ang loob ng ina. Winika niya sa pasyong mahal ay, ang mata mo inang mahal, sa akin ay isilay sa ganitong kahirapan upang din siya'y igaan nitong mabigat kong pasan. Ang pagtulong ni Simon Sireneo kay Jesus. Noong nangihina na ang Panginoon, ay nakita ang isang nagdaraan at pinilit na tumulong sa pagbubuhat. Siya si Simon na taga Cirene. Ayon kay San Marcos, siya ay galing sa bukid at ama ni Alejandro at ni Rufo. Sa pasyong mahal din ay mababasa ang kay Simong pagdadala kahit hindi nalaon siya, muntiring igininhawa ni Jesus na poong ama sa malaking hirap niya. Ang pagbabahi ni Veronica sa mukha ni Jesus. Ayon sa tradisyon, dumating ang pagkakataon na napuno ng dumi, pawis, at dugo ang mukha ni Jesus. Isang ginang ng lungsod na binagsagang Veronica ang naglakas ng loob na magpahid nito gamit ang kanyang tangan na belo. Sa pasyong mahal ay winika, ipinahid kapag daka, birang niyang daladala. Loob ay kakabakaba, bubuto-buntong hininga, hapis na walang para. Nasa lubong ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem at ang Panginoon ay sinundan ng napakaraming tao at ng mga babaeng nagdadalamhati at nag-iiyakan para sa Kanya. Subalit humarap sa kanila ang Panginoon at sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Ang tagpong ito ay ang ikasyang na estasyon sa daan ng krus." Paghuhubad kay Jesus. Nang narating na ni Jesus ang bundok ng Kalbaryo, siya ay inubaran ng damit ng mga sundalong Romano. Sa pasyong mahal ay isinalaysay ang mahapding tagpo, at dito nga sa paghubad niyong damit ng Mesiyas ay nabaguhan ng antak sa di kawasang hirap sa pakpaknit na sugat. Ang paghubad kay Jesus ang ikasampung istasyon ng tradisyonal na Via Crucis. Jesus de las Penas, tigib na matinding abdi ng mga sugat, sa pasyong mahal ay sinabi, itong korderong marikit, walang kibot, walang imik, nagbabatang, nagtitiis.
Kasunod nito, isinaad sa namimighating pasyon ng Panginoon na siya ay malupit na ibinagsak habang tinutuya ng makapangyarihang hari, iyahanda namin ng iyong trono. Kapagkuan, inilagay ni Jesucristo ang kanyang sarili sa krus. La exaltación, ang pag-aangat ng krus. Nang mailabag na ang Panginoon Jesucristo sa krus, ay kaagad pinanda ang pagkatayo. Bago gumita sa pasyong mahal, ay sinabi, ay ano'y sa mairaos ang pagpapako kay Jesus, ay ang mga lilong loob, ibinago na ang krus at kanilang ipinulos. Sila ay may ilang hukay, kanilang pakitimitin. Ang krus ay inuubang at kinayot sa pagkuhan sa kabiglang pinitiwan. Ang pagpapainom kay Jesus ng suka sa espongha. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Alam ni Jesus na tapos na ang misyon niya at para matupad ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, "Nauuhaw ako." Tumakbo agad at isinawsaw ng isang sundalo ang espongha sa maasim na alak na may halong apdo. Ikinabit sa sanga at inilapit sa bibig ni Jesucristo. Si Jesus na Kalbaryo, ang taluktok ng paghihirap ay malapit ng magwakas. Tumanghon ang mga sundalo kung darating si Elias upang siya'y iligtas. Sa Kalbaryo ng Panginoong Hesukristo ay katuparan ng sakripisyong tutubos sa kasalanan ng sanlibutan. Sa pasyong mahal ay malungkot na isinalaysay, laking sakit at darita, hirap na walang kamukha, at nag-uusap alipa, consumatum este ang wika. San Juan Apostol, anak ni Santa Maria Salome at kapatid ni Santiago Mayor Apostol. Siya ang alagad na tinaguriang pinakamamahal at kinalulugdang alagad ng Panginoon. Sa pasyon ni Jesucristo ay siya ang bukod-tanging apostol na hindi nagtago. Nanatili din siya sa paanan ng krus kasama ang mahal na Birhen. Sa kanya inihabili ng Panginoon ang mahal na ina bago siya malagutan ng hininga. San Juan Apostol, Ipadalangin mo kami. Birheng Dolorosa, nagdadalamhating ina ng Panginoong Jesucristo. Sa panahon ito ay naginap na dalawa sa 7 hapis ng mahal na Birhen. Ang kanyang nasilayan si Jesus na buhat ang krus at ang pagpapako dito. Tunay na masakit sa isang ina ang ganitong mga tagpo. Laking sakit at dusa, puso ng inay ng dudugo ay natunay. Anak niyang si Jesucristo napako ng totoo. Doon sa Sacramentero, mahal na Birheng Dolorosa, ipadalangin mo kami.